Ang daming hinihingi requirements. Para lang makautang ka. Okay? So, requirements. Meron dyan, syempre, meron dyan, hinihingi lang ID. Meron dyan, isang ID lang makakautangan. Pero ID ba is parang complete in itself to grant a loan? Hindi, diba? Hindi. So, kaya po may credit report. Okay? So, ito rin po, ito ang pinaka-importante objective of CIC. Reduce the excessive dependence on rent. So, ayaw na natin na pag wala kang bahay, kotse, asawa na pwedeng isang, no? Ay hindi ka na makakautang. So, meron na tayo bagong term. I think we coined the term. Hindi ko sure ha. What we call it is reputational collateral. Reputational collateral. Meaning, your reputation as a borrower will now be your collateral, will now be your EDS or CV or resume for the banks to assess whether or not you are credit worthy or not. That is the power of the credit reports, no? So papakita mo lang yung credit report mo, malalaman na nila kung pauutangin ka nila or hindi without any collateral. Kasi sino po ba dito sa ating chat ngayon ang gustong masira, no? Masira ang kanyang reputation or character. Tama, o yan, character law. Sino po ba ang gusto dito masira ang kanya? Okay? Okay? Sino ba ang gusto masira ang kanyang reputasyon? Meron ba? Taas ang kamay. Mag-on cam at magtaas ng kamay. Ang gustong masira ang kanyang reputasyon. Meron ba? Meron ba? O, di ba? Wala. Okay? Wala. Okay. So, manifestation. There are instances that some people borrow money from 5-6, okay, when they have maximized the credit limits. As just Hirap said, Hirap with requirement. That is a sad reality for some of our kabayan. Okay. So, mahirap daw mag-submit. Tingnan natin. Nakapag-submit na ba sila? Okay. You never know unless you try kung mahirap ba or madali. No? Okay. Mamaya pag-usapan po natin. So basically, ito po ang objective ni CIC. Gusto niyang padaliin ang buhay natin sa pag-utang. Madali nang umutang, madali pang mag-grant ng utang kasi we are data-driven. No? May basis ang pag-grant. Hindi tayo dahil pogi, hindi dahil maganda, no? Hindi porket naka-coat and tie, hindi porket nakasando, nauutang sa inyo, ay i-grant na yung loan. Diba? Meron na tayong back-up data. Hindi lang basta sa inyong prejudice. Na, ang pogi niyan, sige, grant na natin yung loan. Walang ganon. Hindi na dapat ganon. Ang tinitignan na natin is data. Nagbabayad ba yan ng utang? Maayos ba yan? Yun ang mga tanong. Okay? Next slide, please. Okay. Ayan. So, why CIC is important to every Filipino? Lenders are required to submit. We collect. Okay? They use our credit report and you can detect any incident of fraud or identity theft. O ayan. Kung kanina, hindi daw mag-grant ang loan. Hindi daw mag-grant ang credit report. Card, sorry. Eh baka naman may kapangalan ka. No? May kapangalan ka or ginagamit ang pangalan mo para makautang. Okay? So ano ba ang nilalaman ng credit report? Next slide, please. Okay. So ayan po, no? Personal data, identification, negative event, active accounts, and contract details. Isa-isahin natin, no? Kung gaano ka-comprehensive ang credit report. Tignan niyo. Next slide. Personal data. Para siyang slam book. Name, date of birth. Ayan. Civil status, mother's maiden name, addresses, contact numbers, and employment history. Okay. Gender. Ayan. Okay. So, ayan. Kikilalanin ka po namin para at least yung nagtanong kanina, di ba? Para maging unique ang inyong data sa amin. Okay? Kasi hindi naman kayo pare-parehas ng lahat ng yan. Okay? Yung mga walang ID, no? Mga walang ID po, di ba? May mga nagpapautang na hindi kailangan ng ID, may mother's maiden name. Okay? Next slide, please. Identification. So, valid government ID lang po ang inaano namin, ang tinatanggap po namin. Hindi po kami tumatanggap ng kung ano-anong discount cards or IDs na kung saan-saan, no? Gym membership ID, hindi po kami tumatanggap niyan.
Puro valid IDs lamang. Okay? Next slide, please. Okay? Negative event, pag hindi ka nakabayad or kinasuhan ka, small claims. O, yan. Okay? Collection of sum of money. Kinasuhan mo si Attorney Philip dahil hindi nagbayad ng kanyang 10,000 peso loan. Isasubmit po yan. No? Isasubmit po yan. Sinasubmit po yan. Okay? Next slide, please. Active accounts and contracts. Tignan nyo po, kung mazo-zoom in nyo po yan, ganyan po ka-comprehensive ang kailangan po namin malaman. Bakit? Anong klase kang tao? O anong role mo? Are you the borrower? Are you the co-borrower? Ayan, may nagtatanong kanina, co-borrower ka ba? Kailangan i-submit. Yes. Are you the guarantor? Are you the surety? No? Okay? Diba? Co-principal ka ba? Okay? Kasi, ito po, di ba, meron dyan, Mars, gamit naman ang pangalan mo as co-borrower. Anong ibig sabihin nun? Kapag hindi kita nasingil, kaya kitang, ang sisigilin ko, si Mars. Di ba? Si Mars. So, kapag hindi rin nakabayad si Mars, meron din siyang negative credit information. O, di ba? So, ikaw na walang kamalay-malay, walang natanggap na pera, may negative credit information ka. Kasi you are a co-borrower. You're co-principal. You are liable din. Pag hindi nakabayad, si principal, pwedeng habulin ka. So, ayan, di ba? So, be careful kapag pipirma ka as co-borrower, co-principal, lalo na pag surety, no? Kahit hindi sigilin yung principal, diretso sa'yo, no? Pwede po yun under the law, no? Pwede ka maging negative credit, magkaroon ng credit information. Negative. Okay? So, monthly amortization, ilang months kailangan bayaran, anong klaseng loan? Puro personal loan, health loan, gadget loan, salary loan, medical loan, at ano-ano pang wellness loan, no? Maternity loan, paternity loan, vacation loan, kahit anong klaseng loan, malalaman po ninyo yan. Kasi, di ba, it's basis. No? Bakit puro gadget loan si Attorney Philip? Every year na lang may gadget loan siya. So may ganun. Okay? Next slide, please. Ayan. Mga contract details. Ayan. Credit limit, historical payments. Ayan. Kailangan po i-submit yan. So basically, makikilala po namin kayo based on your credit report. Makikilala ko po ang isang tao based on a credit report. So, kung gari, si Sir John Paul. What is Sir John Paul? No? Sabi nga kanina, di ba, it's a character loan. It's not credit character, but character loan. So, malalaman mo isang tao kung responsable ba, no? Si Sir John Paul, nagbabayad ng utang. Ibig sabihin, responsable siya. Pero kapag hindi, baka medyo may problema. Nakaka-apekto. So, maiintindihan mo ang isang tao because of the credit reports. Di ba? Okay? Next slide, please. So how will you get your credit report? We have here, no? We have here two ways on how to get your credit report: direct-to-consumer program and that mobile apps. Ayan, yan yung Lista. Yan, download niyo po yan. Try nyo. Si Lista at si Credit Mode. Okay, si Credit Mode. Attorney Philip, may bayad po ba yan? Siyempre, may bayad po yan. Yeah, may bayad. Pero minimal lang po ang bayad dyan. Bakit? Pwede ba libre? Unfortunately, hindi pa ganun kaya kasufficient, no, ang funds ni CIC para maging libre siya, no? Okay? Kailangan po 'yan may bayad para po mag-operate ang CIC. We cannot collect, no? We cannot collect without the data of the submitting entities. Without syempre funds, operations, no? Ganyan, fees. So, ano po 'yan? Kailangan may bayad po, pero minimal lang. Okay? Next slide, please. So for the D2C program, we have the accessing entities. We have 453 branches that you can check to get your credit report. Tignan ninyo, baka yung pinagkakautangan ninyo, pwede palang mag-provide ng credit report. Okay? Next slide, please. Okay, so the benefits of checking your credit report. Accuracy. To protect your name, reputational collateral, and be eligible for loans. Marami po sa atin na hindi kilala ang credit report.
o hindi alam ang credit report. Baka nga po, ngayong kilala niyo na siya, kunin niyo ang credit report. Malaman po ninyo bakit ako maraming nag-offer sa akin ng credit card. Bakit ako nagde-deny ng credit card? Bakit hindi ako nag-grant ng loan? Bakit kahit mababa ang interest ng aking loan? Anong ginawa ko? Malalaman niyo po yan sa credit report. Kasi ganun siya ka-comprehensive. Nalalaman po. No? So, kung hindi ka nagbayad ng 1 month, malalaman ilan ang interest or charges. Diba? So, ganun siya ka-powerful. No? Yung credit report. Hindi alam ng nakakarami mo, ganun siya kalakas. Ganun siya. You can also demand, no? Demand credit reports to your public officials if you want, di ba? Hindi lang salin, di ba? Demand ninyo credit report kasi mali ninyo may utang pala siya, no? Ang kaba ng bayan ay pinang-utang ano lang, no? Pinapautang niya pala. Di ba? Ginagamit niya pala ang kaba ng bayan para magbayad ng kanyang utang. Try niyo po to ask for the credit reports of your public officials, no? Okay? Okay? So, ayun po, no, ganun siya ka-powerful. Diba? Sa SALN, Statement of Assets and Liabilities and Net Worth. No? So, tignan nyo, yung liabilities ba niya na utang sa bank or sa kung saan man, nagre-reflect sa kanyang credit report. So, kapag hindi nagtugma yun, aba, may mali. May mali. Yeah, may mali. Okay? So, ayun, next slide, please. Okay. So, here are your rights and responsibilities. Okay, sobrang bibilisan ko na talaga. Sobrang bibilisan ko na. Here are your rights and responsibilities as well. You have the right to an immediate access of your credit report subject of a payment of a prescribed fee. May bayad. Number 2 and number 3, kapag may mali po sa inyong credit report, may karapatan po kayong i-correct yun. For example, may utang kayong 10,000 pesos sa ABC Bank. Nagbayad na kayo, pero pagtingin nyo ng credit report, nandun pa rin yung 10,000, walang galaw, hindi na update. You have the right to correct, no, or to file a dispute to correct that entry, no, yung mga mali. No, meron po, libre po ang pagko-correct. No, wala kayong babayaran. Okay, so you just have to undergo our online dispute resolution process. Okay, next slide please. Ayan. So, number 4, right to be notified by a submitting entity. And number 5, ito po yung pinaka-importante. You have the right to know the causes of refusal of a loan application if that financial institution uses credit data as basis or ground for such refusal. So, you have the right to ask, bakit? Bakit mo dinay ang loan ko? Bakit mo dinay ang credit card application ko? You have that right. You can ask. At kapag hindi nila binigay ang sagot, you can file a case against them for violation of your right to know under CSAT or under RA 9510. So basically, di ba, pwede kayong magtanong, bakit? Yun lang, tanungin nyo sila. Di ba, pag nagre-refuse sila or nagre-reject sila, isang sentence lang, sorry to inform you your credit card application has been denied. Replyan nyo. Bakit? Bakit? Okay, so this is my right under RA 9510 to know the causes of refusal. So I have to ask, bakit? Tanong kayo. Okay, magtanong kayo. Okay? So isa yan sa mga karapatan nito. Huwag mahihiyang magtanong. Okay? Kasi para malaman ninyo, yung pala, kaya kayo dininay kasi pangit kayo. Di ba? Pangit pala kayo. Di ba? At least alam nyo na. Masakit man isipin, pero alam nyo na pangit kayo. Di ba? Kaya wala akong credit card. Okay. Okay. Di ba? Ganon. Di ba? At least alam niyo. Di ba? Mahirap po mang-gaslight or mang-ghost. Di ba? We are sorry to inform you, but you can make an account. Ganun lang. Pag-gaslight pa eh. Sabihin na lang kasi. Tony Philip, deny ka kasi pangit ka. O di kaya wala pangit ng credit history mo. O di ba? At least alam ninyo, di ba? Alam ninyo, hindi yung mga ganyan.
pag-gaslight pa eh. Diba? Ang bilis maningil, pero kapag magde-deny, hindi man lang kompleto. Pag maniningil, kahit sentimo, nakalinya. 1 centavo for itong fee, convenience fee, blah, 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 blah. Pero kapag denial, we're sorry to inform you. Ganun lang. Diba? So you have the right to ask. Why? Okay? You have the right to know. Okay? Next slide, please. Okay, so ayan. May nagsasabi po kasi na para permanent na ang data ninyo. Once submitted, hindi na siya mabubura. Hindi po doon. No? We have what we call retention period of negative credit data. So kung ikaw ay may negative, baon sa utang, hindi nakabayad, tapos nakabayad ka na eventually, no? Eventually, nakabayad ka na ng mga default loans mo. Meron pong maximum of 3 years na pwedeng ma-retain yan sa CIC, sa database ng CIC. Ay, nawala daw ako. Hello? Nandito po ako. Hello? Nandito ba? Naririnig po ba ako? Nawala daw ako. Yes, attorney, rinig po. So saan ba nawala? Sa umpisa? Okay, good morning everyone. Welcome to RA 95. Ganun ba? Uulit ba tayo sa umpisa? De, joke lang. Joke lang. Okay. Okay. So retention, 3 years lang po. So huwag kayo mabibigla na nakabayad kayo ng defaulted loans ng 2025, ay 2028 na, nandun pa rin yun. Maximum of 3 years po yun. Okay? Maximum of 3 years po. Okay? So huwag kayo mabibigla. Gamitin niyo po yung panahong yan para ma-realize or sampalin ang sarili ninyo. Ayan, sampalin niyo yung sarili ninyo na wag na umulit na mabaon sa utang, na hindi magbayad ng utang. Okay? Okay? So yan po parang moving on period yan. Okay? Hindi basta-basta mawawala ang negative credit information. Kasi it will make you realize na don't go. Don't go again. Wag mo nang ulitin, Philip. Wag mo nang ulitin, Eleanor. No? Wag mo nang ulitin, Attorney Queenie. No? Hi, Attorney Queenie. Shout out. No? Hello. Okay. Okay. So, wag mo nang uulitin. Bawal nang umulit. Diba? Para lang po yung scar. Diba? Para yung peklat. Diba? Hindi madaling maalis. Para at least alam mo na hindi ka na babalik sa ganun. Ayaw mo nang mabaon sa utang kasi nire-report po yun. No? Nire-report po yun. Okay? Sa CIC. Okay? So, wag po kayo mabibigla. Saan magsisimula yung 3 years? Sa payment or liquidation or settlement of debt. So, hanggat hindi nyo nababayaran yun, wala pong 3 years tayong pinag-uusapan. Okay? Kunwari, ang utang mo ay due date, ang due date na is noong 2023 pa, hanggang ngayon hindi mo pa binabayaran, hindi tumatakbo yung retention period na 3 years. Kung nabayaran mo siya in 2030 pa, 2030, you have, doon pa lang magsisimula yung 3 years. No? Maximum of 3 years. Maximum po pwedeng a day after, mabura na yan, pero hanggang 3 years lamang po. Okay? Hindi pwedeng 3 years and 1 day. Violation na po yun. Okay? Okay. Next slide, please. Okay. So, ayan, sinabi ko po siya, pag may mali sa credit report, wag mahihiya tanong. Pwede po yan sa online dispute resolution process namin. May link po kami dito at ito po, ibibigay po namin ang PowerPoint presentation sa inyo kapag sinagot po ang evaluation at mamaya. Or ibibigay po namin sa inyo after nito presentation. Kaya wag po kayong magtatanong na penging debt, penging presentation. O, ayan, ha? Attorney, saan makakakuha ng presentation? Ayoko rin nun. Okay? Okay, so ibibigay po namin sa inyo to. May bayad po ba? May QR code po doon. No? Na-scan nyo po bago kayo mag-access. No? May QR code po. Okay? Uy, mga willing magbayad. Wow, may gustong palang willing magbayad. Unfortunately, libre po siya sa ngayon. No? Libre po. Okay? Okay. Next slide, please. Okay. So, ayan. May break pala tayo ng 5 minutes. So, I hope after 5 minutes, balik po tayo dito. Bago tayo mag-break, gising pa ba kayo?
Hello? Mag-chat nga po kayo kung gising pa kayo. Okay? Ayan, mag-thumbs up, mag-react po kayo kung gising pa kayo. Kasi 1,000 po tayo dito, parang dalawa lang po yung nakikita ko. Ayan, gising pa. May natututunan naman po, no? May natututunan. Ayan, yes. Pangit po ba si Attorney Philip? Puro yes din. Bakit ganon? Ayan, bakit? Bakit ganon? May yes. Okay. Yan, dahil sinasabi niyo po ang katotohanan, hindi po nagsisinungaling ang mga bata, no? Hindi po kayo nagsisinungaling. Ayan. Lahat kayo may free credit. Joke lang. Joke lang. Okay? So lahat po ng mga nagsabi ng yes, gaganda ang credit history nila ngayong taon. Okay? Okay. So, ayan. Okay, kasi okay, so may 5-minute break po tayo, no? So uminom po kayo ng kape, mag-CR na kayo, and see you after 5 minutes. Bye-bye.